ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Paghahanap sa mga labi ng bisig sabongeros, sinimula na sa Taal Lake sa Batangas. Kapatid ng dating presidential advisor ni Duterte, inaresto sa Pasay. Ilang lugar sa Malabon at Navotas, binaha dahil sa ulan at high tide. Sa MBC TV correspondents, truck driver tumalon sa minamanehong 10-wheeler matapos magkaaberya, patay. Sa MBC TV Sports, San Miguel Beerman makakaharap ang TNT Tropang 5G sa PH Cup Finals. At sa Showbiz Pattern, yumaong comedy king na si Dolphy isinusulong na maging national artist. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Kasado na ang search and diving operations para tuntunin ang mga labi ng mga nawawalang sabongero na di umano'y pinalubog sa lawa ng Taal. Ito'y kasunod ng revelasyon ni Julie Patidongan o alias Totoy saan niya tunay na kinahinatnan ng mga biktima. Ang mga pinakahuling detalye ihahatid live ni Giselle Ricafort. Giselle. Iskay, anumang minuto o oras mula ngayon, inaasahan na magsisimula ang initial diving operation dito sa lawa ng Taal sa bahagi yan ng Talisay, Batangas para sa paghahanap sa 34 na missing sabongero na dito umano sa lawa itinapon. Bago yung kasadong pagsisignayan, nag-briefing muna yung iba't ibang ahensya ng gobyerno na kasama sa nabanggit na operasyon. Kabilang sina Justice Asek Nico Labano at Eliseo Cruz at District Commodore Jeronimo Tovilla ng Philippine Coast Guard Southern Tagalog. Nandito tayo ngayon sa Fishport sa Talisay, Batangas at kanina meron na tayong naobserbahan na ilang rubber boat ng PCG yung nagsimula ng umikot sa paligid ng lawa ng Taal. 2 drone na mula doon sa Coast Guard Aviation Command yung dumating na rin sa area para sa isasagawa naman daw nila na aerial surveillance. Sabi ng mga nagkausap natin dito sa substation, naka-standby na rin daw yung kanilang mga technical diver at maghihintay na lang sila ng go signal mula sa Justice Department. Naka-standby na rin bukod doon sa mga rubber boat yung kanilang rigid hulled inflatable boat na dadamitin sa operasyon. Una nang sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na posibleng simulan yung search operation sa isang palaisdaan o yung fish pond lease ng isa sa mga suspect. Pabago-bago yung lagay ng panahon dito sa Talisay, Batangas. Kanina, umaambon, kumulimlim, umaaraw naman. At ngayon, medyo kumukulimlim na naman yung lagay ng panahon. Isa yan doon sa mga batayan na ikinukonsidera ng DOJ kung itutuloy ba yung operasyon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Sinibak naman mula sa Bureau of Corrections ang commander at isa pang opisyal ng Mabulilyaso ang kanilang tangkang pagpuslit ng kontrabando sa Sablayan Prison sa Occidental Mindoro. Ang kanilang modus, i-drop off ang mga kontrabando na nakatago sa graba at buhangin. Una sa balitang yan, si Rovic Manuel. Sinibak na sa pwesto ang 2 opisyal ng Bureau of Corrections o Bucor dahil sa tangkang pagpupuslit ng mga kontrabando sa Sablayan Prison sa Occidental Mindoro. Mismong si Bucor Director General Gregorio Katapang Jr. ang nag-utos na i-relieve ang commander ng Sablayan Prison and Penal Farm na si Chief Inspector Francisco Madrid kasama ang isa pang opisyal na si Chief Inspector Edgar Ladencia na sangkot. Ayon sa inilabas na pahayag ng Bucor, nadiskubre umano ang plano ng opisyal nang mapansin ang isang kahina-hinalang dump truck
na may kragang graba at buhangin at nakaparada malapit sa SPPF Hospital. Ayon sa driver ng truck na kinilalang si Rob Antaran, may delivery permit umano itong hawak na umano'y pirmado pa mismo ni Madrid, kaya't pinayagan itong makapasok sa unloading area ng Bilibid. Pero nang oras na ng pagbuhos ng karga nito ay tumanggi ang driver at sinabing nagkaroon ng sira sa hydraulic system ng truck at doon na nagsimulang maghinala ang mga otoridad. Dahil sa patuloy na pagmamatigas ng driver, napilitan na itong dalhin sa interogasyon at doon na ito umamin na may kontrabando palang nakatago sa karga nitong graba at buhangin. Nang idiskarga na ang mga laman ng truck, dito na nadiskubre ang bulto ng iba't ibang klase ng alak, kabilang na ang kahon-kahon ng mga sigarilyo. Dahil dito ay pinagutos na ni Katapang ang masusing investigasyon sa insidente kung may iba pang mga opisyal ng Bucor ang sangkot sa ilegal na pagpapasok ng kontrabando sa kulungan. Agad ring ipinalipat ng Director General sa Bucor National Headquarters sa Muntinlupa City ang dalawang sangkot na opisyal habang patuloy pa rin ang investigasyon. Pinare-review na rin ito at mas pinahihigpitan ang lahat ng kasalukuyang protocol sa pag-iinspeksyon ng mga deliveries at permits. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hawak na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang kapatid ni dating Duterte Presidential Economic Advisor Michael Yang matapos ipaaresto kagabi. Naharap ito sa patong-patong na kasong falsification of public documents, perjury at paglabag sa paggamit ng alias. Tinutukan niya ni Edniel Parosa. Inaresto ng pulisya ang kapatid ng dating economic advisor na ex-President Rodrigo Duterte na si Michael Yang dahil sa patong-patong na atraso sa Pasay City. Nasa loob na ng detention facility ng Presidential Anti-Organized Crime Commission si John Shin Yang o mas kilalang bilang si Tony Yang nang silbihan ng warrant of arrest kagabi batay sa report na tinanggap ni Police Brigadier General Randy Arceo, Direktor ng Southern Police District. Galing ang order sa inisyu ng Municipal Trial Court sa Cagayan de Oro dahil sa falsification of public document, perjury at violation sa paggamit ng alias. Nabatid na gamit ng pangalang Antonio Maestrado Lim, nagtayo ang 54 anyos ng 12 kumpanya sa Cebu, Davao at Cagayan de Oro. Magugunit ang unang hinarang siyang sa NAIA noong nakaraang taon dahil sa paglabag sa immigration laws, kung saan din siya nakumpiskahan ng mga peking ID, halos 1.4 million pesos na cash at iba pang kontrabando. Kasalukuyan ang nasa kustudiyan ng Pasay City Police, si Yang. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, muling pinerwisyo ng baha ang ilang residente ng Navotas at Malabon sa pinagsamang epekto ng high tide at malalakas na ulan kaninang madaling araw. Agad namang nag-deploy ang Malabon Disaster Risk Reduction and Management Office ng libreng sakay para sa mga apektado ng baha. Magbabalita si Edwin Duque. Muling binaha ang ilang bahagi ng lugar sa Navotas at Malabon ngayong umaga. Ito ay dulot pa rin ng high tide na umabot ng 1.7 level ng tubig sa Manila Bay. Sa taas ng level ng tubig, umapaw ang ilog sa pagitan ng Navotas at Malabon kung saan ay apektado ang Tansa 2 sa Navotas, Bayan Malabon, Concepcion at ilang lugar sa Hulong Duat. Dahil dyan ay maagang nag-anunsyo ang Malabon LGU sa mga residente na umalerto dahil nga doon sa high tide at ay nasahang babahain ang mababang lugar sa lungsod. Tuloy-tuloy naman ang kinasang libreng sakay ng Malabon Disaster Risk Reduction and Management sa mga apektadong lugar para isakay ang mga residente tungo sa kanila pupuntahan. Tiniyak na Malabon LGUs na umahanap sila ng paraan na tuloy-tuloy ang kanilang serbisyo publiko dahil nga doon sa high tide na napabaha sa ilang lugar. Samantala, tuloy naman ang pagkukumpuni ng DPWH at ang MMDA sa nasirang navigation gate kahit na hirap sila sa pag-welding dahil nga doon sa high tide. Tuloy din ang ginagawa pagbibigay ng tulong ng Malabon LGUs sa mga residente na apektado ng high tide. Bukas ay nasang mas mataas pa rin ang tubig o level ng tubig sa Manila Bay dahil baha at aabot ito hanggang sa araw ng linggo na umabot ng 1.8 level ng tubig sa Manila Bay. Para sa MBC TV Network News, ako si Ares 23. Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Filipino.
Pasensyahan na lang, ito ang babala ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno matapos nitong magtakda ng isang buwang deadline sa mga port collector sa bansa. Kasabay nito ang muli niyang pagsusulong ng kampanya para sa digitalization ng mga operasyon ng ahensya. Ang buong detalye ibabalita ni Kyle Bulias. Magsasagawa ng performance review ang bagong liderato ng Bureau of Customs sa koleksyon ng bawat puerto sa bansa. Ayon sa bagong commissioner ng BOC na si Ariel Nepomuceno, bahagi ito ng isinasagawang revamp sa ahensya, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na mahit ang target revenue collection sa taong ito at sa 2026. Sabi ni Nepomuceno, bibigyan niya ng isang buwang deadline ng mga port para maibigay ang tamang koleksyon. Kaya nga titingnan po natin talaga po yung mga performances po nila. Pag itong buwan na ito, ngayong July, pag talaga wala nangyari, pagpasensya na lang po nila dahil kailangan gawin ko naman po yung aking obligasyon. Pagkatapos ng itinakdang deadline, saka lamang aniya magpapatupad ng panibagong balasahan sa customs si Nepomuceno. Kabilang sa nakikita niyang solusyon ay ang ilagay sa mga puertong hindi maganda ang koleksyon ang mga mahuhusay na kolektor. Parang gera po kasi tingin ko rito eh. Yung pong magagaling na kolektor nitong mga nakaraan, nahihit po nila ang targets nila. Of course, ang instinct, pwede ko naman silang iwanan sa kung saan sila nandun. So, balit, may option ako na pinag-aaralan ko, gagawin ko doon sa ilang kolektor. Napakagaling mo na dyan sa puerto na yan, maganda ng sistema. Meron mga puerto na napakalaki na kailangan ng tulong. Baka ilagay ko sila doon, hindi bilang parusa, kasi magaling nga sila. Upang kumpuniin naman nila. Bukod dito, tiniyak din ni Nepomuceno ang kanyang commitment para sa full digitalization ng BOC para sa mas epesyenteng operasyon nito. Bagamat inaasahan na umano ni Nepomuceno na may mga kokontra pa rin sa digitalization ng customs, nanindigan siya na ito lamang ang solusyon para mapagandang operasyon ng ahensya. Ibig sabihin, gagawin ng fully digitalize ang proseso mula sa mga entry form na ibinibigay ng mga importer, evaluation at assessment hanggang sa pagbabayad. Sa ganitong paraan, naiiwasan din umano ang mga insidente ng korupsyon dahil wala nang kailangang kausaping tauhan ng Bureau of Customs. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita ay giniit ni Commission on Elections o COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia na bukas siya sa kahit anong investigasyon patungkol sa nagdaang halalan. Ayon kay Garcia, matagal at paulit-ulit nang nasagot at pinabulaanan ang mga ibinabatong paratang. Patunay umano rito ang pahayag ng PPCRV, EU, iba't ibang embahada, simbahan, paaralan at mga grupong nagmasid sa halalan. Git ni Garcia, naging maayos, matapat, bukas, tahimik at kapanipaniwala ang resulta ng halalan. Una rito, pinaiimbestigahan ng grupo ng mga obispo, retiradong general at civil society leaders sa NBI si Garcia dahil sa umano'y anomalya sa nagdaang halalan. Kakampi man natin kung ituring, hindi pa rin nakawala ang Pilipinas at 7 pang iba sa panibagong dagdag taripa na ipinataw ng Estados Unidos. Paliwanag ng White House, hindi umano naging sustainable ang pinaiiral na economic at trade policies ng Pilipinas. Ang buong detalye alamin sa ulat ni James Galange. Kabilang ang Pilipinas sa 8 bansa na nakatanggap ng panibagong rounds of tariff letters mula kay US President Donald Trump. Mula sa 17% na pagtaas na ninunsyo noong Abril ay umakyat na sa 20% ang lahat na magiging eksportasyon ng bansa sa Amerika simula Agosto. Ayon kay Trump, ito ay bilang bahagi ng pagtatapos ng 90-day levy period para sa mga bansang nais may pagnegosasyon sa unang ipinatupad na taripa at nilinaw na wala na umanong extension kapag nakatanggap na ng sulat. We're probably 2 days off from sending them a letter. We are talking to them. I just want you to know, a letter means a deal. Natanggap ng bansa ang mensahe sa isang sulat kay Pangulong Bongbong Marcos kahapon mula sa White House kung saan nakasaad na ang bagong taripa ay para ayusin ang mga tariff at non-tariff policies and trade barriers ng bansa sa Amerika na hindi nila umano naging sustainable noong mga nagdaang taon. Habang nagbabala rin ito na posible pa itong tumaas kung sakaling magsagawa naman ng counter-tariff measures ang bansa sa Amerika. Nilinaw rin ni Trump na hindi saklaw ng taripa ang mga produktong ginagawa sa loob ng Estados Unidos para sa pangako mabilis na investment approval sa mga susunod na pagkakataon.
taon. Samantala, kabilang pa sa 8 bansang nakatanggap ng sulat ay ang Algeria, Sri Lanka at Iraq na mayroong import tax rate na 30%, habang ang Brunei, Libya, Moldova at Brazil naman ay mayroong 25%. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangi ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, 2 koponan para sa iisang championship title. Pasok sa finals ng PBA Philippine Cup ang San Miguel Beermen at susubukang pigilan ng inaasam na Grand Slam ng TNT Tropang 5G sa isang best of 7 series. Ang mga detalye tutukan sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Pinatumba ng San Miguel Beermen ang Barangay Ginebra sa Game 7 with 193 final score upang makuha ang ikalawang pwesto sa finals ng PBA Season 49 Philippine Cup noong Miyerkules ng gabi sa Smart Araneta Coliseum. Muling magbabalik ang Beermen sa finals at may pagkakataon na ngayong pigilan ng TNT Tropang 5G sa pagtatamo ng inaasam na Grand Slam sa kasalukuyang season. Umangat ang Ginebra sa 73-62 late sa third quarter pero nagbuhos ng run ng San Miguel sa paungunayan ni Don Trollano at Jericho Cruz upang maitabla ang laro sa 77 all at sunod na kinuha ang lamang. Pagpasok ng crunch time, pinangunahan ni Chris Ross at Junmar Fajardo ang kanilang kupunan para maipit ang Gin Kings. Isang layup ni Fajardo at triple ni Ross ang naglagay sa kanila sa 91-84 na kalamangan. Matindi rin ang depensa ng San Miguel sa huling minuto kung saan nakakuha si Ross ng mahalagang rebound mula sa mintis na tira ni RJ Abarientos at naisalpak ang kanyang free throws para salyuhan ang panalo. Umiscore ng 21 points at 19 rebounds si Fajardo sa kabila ng kanyang hamstring injury. Si Ross naman ay may 19 points, 7 assists at 4 steals matapos ang pagliban sa Game 6. Sinuportahan sila ni na CJ Perez na may 15 points, Mo Tautua na may 14 at Trollano na may 10. Samantala, nanguna naman para sa Ginebra si Jamie Malonzo na may 22 points, habang may tig 16 points naman sina Scottie Thompson at RJ Abarientos. Magtatapat ang San Miguel at TNT sa Game 1 ng finals sa linggo, July 13 sa Smart Araneta Coliseum. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Isa kumpirmadong nasawi sa Metro Manila bunsod ng masungit na panahon ayon sa NDRRMC. Sa MBC TV Global, Israel at militanteng grupo na Hamas sasalang sa 60-day ceasefire. At sa Showbiz Spotted, Pokwang, bakit nga ba pinag-initan ng ilang fans ni PBB Gen 11 big winner Fiang Smith? Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Isa na ang kumpirmadong nasawi sa Metro Manila bunsod ng mga pag-ulan at pagbahang dulot ng southwest monsoon. Batay sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nagbabalik si Edniel Parosa. Isa na ang napaulat na nasawi dahil sa nararanasang sama ng panahon na epekto ng hanging habagat. Sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ngayong umaga, naitala ang reported casualty sa Metro Manila. Sabi ng Office of Civil Defense, ito ay isang insidente sa Las Piñas kung saan isang katawan ang natagpuan sa gitna ng baha. Patuloy namang inaalam ng OCD kung direktang dahil ito sa mga pag-ulan at southwest monsoon. Samantala, aabot na sa 103,274 na katao o higit 32,000 na pamilya ang naapektuhan ng mga pagbaha, pag-ulan at pagguho ng lupa sa Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon at NCR. Umabot naman sa halos 7 milyong piso ang naipapaabot na ayuda ng gobyerno at iba pang tulong. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating ulat panahon ngayong araw ng Huwebes, 3 low pressure area LPA ang kasalukuyang binabantayan sa loob ng Pag-asa Monitoring Domain, isa sa loob at 2 sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
Huling namataan ng LPA sa loob ng PAR, 770 kilometro hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Mababa ang tsansa nito na lumakas bilang isang bagyo sa susunod na 24 na oras at inaasahang agad ding lalabas ng PAR. Habang sa labas ng PAR, muling lumalapit si Bising na ngayon na isa na lamang LPA matapos ang interaksyon nito sa lupa ng China. Habang may katamtaman at tsansang maging bagyo ang isa pang LPA sa silangan ng eastern boundary ng PAR. Samantala magbaon pa rin ng payong at bota dahil sa pabugso-bugsong ulan sa Batanes, Zambales, Bataan, Cavite, Occidental Mindoro, maging dito sa Metro Manila epekto ng habagat. Mataas na tsansa din ang kalat-kalat na thunderstorm sa Northern at Central Luzon, ilang bahagi ng Calabarzon, Western Visayas, gayon din sa Nueva Ecija, Pampanga at Bulacan. Pinag-iingat din sa posibilidad na pagguho ng lupa ang mga residente ng Zamboanga Peninsula, Bangsamoro at Sorsogon. Sa kanyang pagbabalik Senado, handa raw maglingkod si Senator Ping Lacson kahit pa latak lang ang matatanggap na pondo ng kanyang pamumunuang komite. Git pa naman babatas, wala sa laki ng pondo ang kayang gawin ng isang komite, kundi nasa sipag at dedikasyon ng nagpapatakbo rito. Ang kanyang buong pahayag iyahatid ni Raymond Dadpaas. Nakahanda si Senador Panfilo Ping Lacson na gampanan ang kanyang tungkulin kahit anong komite ang mapupunta sa kanya. Kahit sino umano ang mapiling leader ng Senado sa 20th Congress ay magsisilbi itong fiscalizer at hindi pa rin maghahangad at tatanggap ng pork barrel. Ito ay sa gitna ng pahayag ng mga kakampi ni Senador Francis Chis Escudero na mananatili siyang Senate President sa pagbubukas ng susunod na Kongreso, habang si Lacson ay kilalang kakampi ni Senador Vicente Tito Soto III. Sa ngayon ay may 38 komite sa Senado kaya't sobra-sobra umonito para sa 24 na senador. Sabi ni Lacson, kahit latak lang na komite ang mapunta sa kanya ay kanyang tatanggapin dahil sa katwiran na hindi nasusukat sa laki ulit ng komite ang performance ng isang senador. Kasunod dito ng mga reports na may mga komite nang ibinigay sa mga senador na sumusuporta kay Senate President Escudero. Nagparinig pa si Lacson na kahit gaano kalaki at makapangyarihan ang komite na hawak ng isang senador, kung ito naman ay tamad, wala ding mangyayari. Kahit maliit lang ang hawak na komite, kung masipag naman magtrabaho ay tiyak na may magandang ibubunga. Pinatunayan umano na niya ito nang ibinigay sa kanyang Committee on Civil Service and Government Reorganization, ngunit marami siyang naipasang batas gaya ng Anti-Red Tape Act of 2007, Philippine Dental Act of 2007 at ang Real Estate Service Act of the Philippines. Dagdag pa ni Lacson na sa kanyang pagiging fiscalizer ay nakatipid ang taong bayan ng 300 bilyong piso dahil sa kanyang pagbusisi sa taunang national budget. Kaya't wala siyang problema kung siya man ay mapabilang sa mayorya o minorya sa Senado. Sa ngayon ay kabilang sa kanyang mga kampi sa tinaguriang Veterans Bloc ay sina Senador Soto, Senador Juan Miguel Mig Subiri, Senador Loren Legarda at Senador Lito Lapid. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inaasahang magsisimula na ngayong linggo ang inihaing 60-day ceasefire agreement ni US President Donald Trump sa pagitan ng Israel at militanteng grupo na Hamas sa Gaza, habang muli na namang nagsagawa ng drone attacks ang Russia sa Ukraine matapos i-anunsyo ni Trump na magpapadala ito ng armas sa Kyiv. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Inanunsyo na ni US President Donald Trump na posibleng maipatupad na ang inihaing isang buwang tigil putukan sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hamas sa Gaza ngayong linggo. Sa pagpulong ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kay Trump, sinabi nitong prioridad nito ang mapalaya ang lahat ng hostage na hawak pa ng Hamas sa Gaza. Sumang-ayon naman ang puwersa militar ng Israel na aatras sila sa ilang wireline sa Gaza upang bigyang daan ang pagpasok ng tulong para sa mga residenteng apektado ng gyera at bilang pagrespeto sa kahilingan ng Hamas.
Magugunitang ito na rin ang ikatlong pagbisita ni Netanyahu sa White House mula nang maupo si Trump sa pwesto noong Enero. Sa iba pang balita, muli na naman nagsagawa ng pag-atake ang Russia sa Ukraine na aabot sa mahigit 700 drone attacks kahapon. Ilang oras matapos sabihin ni Trump na muli raw anya itong magpapadala ng armas sa Kiev. Ito raw ay bilang bahagi ng kritisismo ni Trump laban kay Russian President Vladimir Putin dahil sa sunod-sunod na pag-atake isinagawa nito noong mga nakaraang buwan. Ayon naman kay Ukrainian Air Force spokesperson Yuri Inat, bagamat nasa lagman nito ang ilan sa mga drone attack ng Russia, ay may mga nakapuslit pa rin ng missile dahilan para magdulot ng pinsala sa rehiyon. Kasalukuyang inaalam pa ng mga otoridad kung may nasawi o sugatan mula sa nasabing pag-atake. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kapapasok lamang na balita, may bago ng kalihim ang Presidential Communications Office o PCO. Alamin natin ang detalye at kung sino yan sa report mula sa Malacanang ni Ms. Leth Narciso. Ms. Leth. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Dave Gomez bilang bagong sekretary ng Presidential Communications Office. Inanunsyo ito ni Palace Press Officer Claire Castro sa katatapos na briefing dito sa Malacanang. Narito si Yusek Castro. President Ferdinand R. Marcos Jr. has appointed Mr. Dave Gomez as Secretary of the Presidential Communications Office and Attorney Sharon Garin as Secretary of the Department of Energy. Secretary Gomez brings decades of experience in journalism, government and corporate communications, having served as a senior reporter, Director General of the Philippine Information Agency and Communications Director at PMFTC Incorporated. Ang papalitan ni Gomez na si Secretary J. Ruiz mapapabilang bilang Board of Director ng MECO. Ito si Leth Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa Malacanang, maraming salamat Ms. Leth Narciso. Isa ka ba sa mga napakapit sa finale ng dystopian Korean hit series na Squid Game? Pero what if may counterpart pa lang larong ito dito sa Pilipinas? Ngayong Throwback Thursday, alamin at balikan na des, Patintero, Pinoy version nga ba ng Squid Game? Kaway-kaway sa mga nagbabalik tanaw sa kanilang Patintero years, ang sikat, classic at tatak Pinoy na larong kalye. Sa Patintero may dalawang teams, ang mga tatakbo at ang mga magbabantay. May pahalang at patayong linya na ginuguhit sa semento, kung saan pupwesto ang mga bantay na pipigil sa kabilang team na makatawid. Sa Squid Game, bagamat literal na hugis pusit ang playing field na binubuo ng bilog, tatsulok at patisukat, ay hawig ang mechanics at goal nito sa Patintero, ang makarating sa dulo ng hindi nahuhuli. Mapa Squid Game man o Patintero, tamang diskarte pa rin ang kailangan para ikaw ay manalo. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwagas sa pag-ikot nito. Ako po si Arnold, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na des. Sa mundo ng showbiz, kamakailan lang usap-usapan ang binitiwang Be Humble na payo ng komedyanteng si Pokwang sa big winner ng Pinoy Big Brother Gen 11 na si Fiang Smith. Ngayon, hindi pa rin natatapos ang issue sa pagitan ng komedyante at ilang tagahanga ng dalaga na tila di nagustuhan ang pahayag ni Pokwang. Ang dahilan kung bakit nagbabalak na ang komedyanteng magsampa ng kaso, tinutukan ni Showbiz Angel. Tila mauuwi na sa sampahan ng kaso ang issue sa pagitan ng komedyanteng si Pokwang at ilang fans ni Fiang Smith, big winner ng Pinoy Big Brother Gen 11. Sa ex-Casio dating Twitter, inihag ni Pokwang na pati raw ang kanyang anak na si Malia nadadamay. Anya, may ilang fans daw na humihiling ng hindi maganda sa bata. Babala ng komedyante na screenshot na raw niya mga sinasabi ng netizen upang idaan sa legal na hakbang. Nag-ugat ang issue ng punahin ni Pokwang o Marieta Subong, ang dating PBB housemate. Sa viral clip kasi, mapapanood si Fiang na nagsabing, alam mo, kahit ilang batch pa yan, walang makakatalo sa batch namin.
Bagay na hindi nagustuhan ni Pokwang at pinayuhan ito sa comment section ng itong post na "Be humble." Say pa ni Pokey, ilang seasons na raw ng PBB ang kanyang nasaksihan. Iilan na lang daw sa mga dating housemate ang nanatiling aktibo sa showbiz, kung kaya't huwag daw muna itong magyabang agad. Sa ngayon, wala pang ilabas na pahayag si Fiang Smith tungkol sa viral video at sa mga binitawang pahayag ng komedyanteng si Pokwang. Abangan sa aming pagbabalik, 43 anyos na babae timbog sa drug buy-bust operation sa Pangasinan. Sa MBC TV Sports Alas Pilipinas Men, binatumba ang Vietnam sa SVL Opener. At sa Hoy Bawal Yan, karampatang parusa sa pagpapasabit sa mga pasahero sa jeep. Alamin, yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, hindi na umabot pa sa ospital ang isang truck driver sa Northern Samar matapos nitong tumalon at magtangkang tumakas mula sa nagkaaberya at minamaneho nitong 10-wheeler truck. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nasawi ang driver ng 10-wheeler truck dito sa probinsya matapos ang aksidentang minamanihong truck sa mataas na bahagi ng kalsada sa Sitio Ginpandayan, Barangay Magtaon, Mapanas, Northern Samar kahapon, banda alas 10 ng umaga. Ayon sa report ng MDRRM o Mapanas, ang biktima kinilala na si Noel Patilan at kinumpirma na nasabing opisina ng MDRMO ang pagkasawi nito. Residente ng Barangay Kaligang, Bayan ng Katarman, 46 na taong gulang. Sa investigasyon naman ng Mapanas Municipal Police Station mula sa bayan ng Lapinig ang truck papunta sa bayan ng Palapag sa 2nd District ng Northern Samar at pagdating sa nasabing lugar kung saan mataas na bahagi ang nasabing kalsada, nagkaaberya ang makina o matras ang nasabing sasakyan. Nataranta naman at nabahala ang nasabing driver kung kaya tumalon ito palabas ng truck. Ngunit sa kanyang pagtalon ay tumama ito sa isang simento at nagtamo ng sugat sa kanyang katawan. Kinumpirma ng MDRMO na biyahe pa lang papunta sa ospital ay binawian na ito ng buhay. Samantala, kasalukuyang naroon pa rin sa lugar ng sasakyan kung saan naganap ang nasabing aksidente. Mula sa MBC Network News, Arts 34 Shane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 43 anyos na ginang huli sa buy-bust operation ng PNP, higit 80,000 pisong halaga ng shabu kumpiskado sa Urdaneta City, Pangasinan. Kalabusong isang ginang na 43 anyos na residente ng Barangay Makalung, Urdaneta City matapos itong maaresto sa buy-bust operation ng PNP. Batay sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Radino Vili, alas 7 ng gabi nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Special Drug Enforcement Unit sa Barangay San Vicente sa syudad, kung saan isa sa mga pulis ang nagkunyaring bayar at binentahan ng suspek ng 3 plastic sachet na naglalaman na hiniinalang shabu na tumitimbang ng 12 gramo na may street drug price na 81,600 pesos at tagad itong inaresto. Kasong paglabag sa Section 5 and 11 ng Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakarap ngayon ng suspek na nasa kustudiya ng Urdaneta City Police Station. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Baguio City, tagumpay na nakumpiska ng mga operatiba ng Baguio City Police at TDEA ang humigit kumulang 8 gramo ng hinihinalang shabu mula sa isang babaeng target sa isinilbing search warrant. Maliban kay alias Tintin, 26 anyos na punteriya ng search warrant, kasamang natimbog ang isang 40 anyos na lalaki na kasama ng suspect ng ipatupad ng mga otoridad ang search warrant sa isang bahay sa Barangay San Antonio Village, Baguio City. Batay sa report ng pulisya, humigit kumulang sa 54,400 pesos na halaga ng shabu ang nasamsam ng mga otoridad sa paghalugog nila sa bahay kung saan natiklo mga suspect kagabi. Bukod sa shabu, nakumpiska rin ng mga operating units ang mga non-drug evidences. Ang mga suspect ay nasa custody ng City Drug Enforcement Unit ng Baguio City Police Office at sasampahan sila
ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Opisyal nang tinanggap ng Bataan Peninsula State University BPSU ang 20 person deprived of liberty PDL, 15 lalaki at 5 babae mula sa Bataan District Jail matapos nilang matagumpay na makapasa sa entrance examination noong Hulyo 2 sa ilalim ng College Education Behind Bars program ng Health Beyond Bars sa pangunguna ni BPSU President Dr. Ruby B. Santos Matibag na isa katuparan ang enrollment ng mga PDL sa tulong ng Admission and Testing Center at Management Information Services Office. Isinagawa rin ang orientasyon para sa mga bagong estudyanteng peninsulares ni na Professor Mian Rose Malabanan at Professor Maria Eleanor Soriano. Dumalo rin sa aktibidad si Professor Monica B. Tanchatco Hipolito, pangalawang Pangulo para sa Research Extension and Technology Transfer bilang suporta sa layuning mabigyan ng panibagong pag-asa at edukasyon ang mga PDL para sa kanilang rehabilitasyon at pagbabagong buhay. Para sa MBC TV Network News RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong marami naman ang bumabiyahe kada araw sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante, mabilis mapuno ang mga pampublikong sasakyan tulad ng mga jeepney. At para sa mga hindi makapaghintay, may ilang sumasabit na lamang at naghihintay na lang na may bumaba. Paalala ng mga otoridad, ito'y ipinagbabawal at kung sinong driver ang mahuhuling nagpapasabit ay posibleng maharap sa parusa. Kung ano ito, alamin sa report ni Dustin Bayog. Para iwas late sa eskwela o trabaho o minsan para makauwi agad, isa sa mga opsyon ng mga commuter ay ang pagsabit sa jeep. Sa kasagsagan kasi ng panakanakang pag-ulan na sinamahan pa ng mabigat na daloy ng trapiko, marami ang hindi alintana ang disgrasya makabiyahe lang. Ang gawaing ito, bagamat convenient, ay hindi pinahintulutan ng kinaukulan. Ayon sa Section 51 ng Republic Act No. 4136 o Land Transportation Code, ipinagbabawal ang pagsampa sa labas o pagsabit sa mga sasakyan. Gayon din ang mga driver na nagbibigay pahintulot sa mga ito. Meron itong multa na 10 hanggang 50 piso. Pero maaari pa rin sila mapadagot sa ilalim naman ng Joint Administrative Order 2014-01 ng Land Transportation Office sa ilalim ng Violations of Traffic Rules and Regulations. Ayon dito, hindi dapat pinahintulutan ng driver ng anumang uri ng sasakyan na sumabit ang kanyang pasahero sa anumang bahagi ng kanyang sasakyan habang ito ay umaandar. Ang driver na mahuhuling may sabit na pasahero ay maaaring patawan ng multa na 1,000 piso. Kaya kung mayroon pa kayo nakitang ipinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan! Sa mundo ng volleyball, maganda ang naging simula ng Alas Pilipinas Men sa pagbubukas ng CV League matapos nitong masweep ang Vietnam. Ang naturang torneo ay bahagi pa rin ng paghahanda ng national team sa 2025 FIVB Men's Volleyball World Championship na gaganapin sa Pilipinas. Narito ang report ni Matchpoint, Millie Borja. Sinimula ng Alas Pilipinas Men ang kanilang kampanya sa 2025 Southeast Asian Men's V-League sa isang matamis na panalo matapos lampasuhin ng Vietnam sa Canton City Arena nitong Miyerkules. Umarangkada sa opensiba si Leo Ordiales at Micaelo Budin na nagamit ang kanilang lakas para bumuo ng kabuuang 36 points. Nagpakita rin ng solidong depensa ang Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang blocking na nagrehistro ng 9 na blocks kumpara sa 3 ng Vietnam. Naungusan nila ang kalaban sa lahat ng aspeto, kasama na ang depensa sa likod ng pamumuno ni Libero Josh Ibanez na may 13 digs at 7 receptions. Ang nasabing torneo ay bahagi pa rin ng paghahanda ng national team sa 2025 FIVB Men's World Championship na gaganapin mismo dito sa Pilipinas. Target ng Alas Pilipinas ang sunod na panalo kontra Thailand ngayong araw sa parehong venue.
May kabuuang $55,000 o 3.15 million pesos na prize pool ang torneo, kung saan ang kampiyon ay makakakuha ng $13,000. Ang second placer ay may $12,000 at $11,000 naman para sa third placer. Ito rin ang unang beses na nag-host ang Canton City ng isang international volleyball tournament. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mula Comedy King, madadagdag na nga ba sa titulo ni Dolphy o Rodolfo Vera Quezon ang tawag na National Artist? Isang mambabatas kasi ang naghain ng resolusyon na layong isulong ang nominasyon ng yumaong aktor bilang pambansang alagad ng sining. Narito ang report ni Showbiz Angel. Ngayong araw at 10 ng Hulyo, eksaktong 13 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang tinaguriang King of Comedy na si Dolphy. At sa bisperas ng kanyang death anniversary, inihain sa Kamara ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang isang resolusyon na naglalayong isulong ang nominasyon ng yumaong aktor bilang pambansang alagad ng sining. Sa Instagram, inilarawan namang wonderful news ng anak itong si Eric Quezon ang inihaing resolusyon para sa kaniyang ama. Ang pagiging national artist kasi ang siyang pinakamataas na pagkilalang iginagawad sa mga individual na may natatanging kontribusyon sa sining at kultura ng bansa. Maugunita na dahil sa multiple organ failure, binawian ng buhay ang Comedy King sa edad na 83 o 15 araw bago ang kanya sanang 84th birthday taong 2012. Ang mga labi ng comedy icon na nakilala sa kanyang iconic shows tulad ng John and Marcia at Home Along the Riles ay nakalagak sa Heritage Park sa Taguig City. Para sa MBC TV Network News, ito pa ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Huwebes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po, si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw na po ng Biyernes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.